Hi friends! In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagluto ng biryani for the first time. At syempre may lafangan portion din at the end. At kung gusto nyo rin itong itry, itatag ko yung mga ingredients sa video na to na pwede nyo mabili online. Now sit back and mataka muna kayo. Ang unang step dito ay yung paghuhugas natin ng basmati rice. Nagkilo lang ako dito ng half kilo ng basmati. Tapos hinugasan ko lang siya hanggang clear na yung tubig. After mahugasan ng rice, ibababad lang natin to for 30 minutes. Habang hinihintay natin yung pagbabad ng ating rice, magpe-prepare na ako dito ng garlic, ginger, at green na sili na i-blend natin. Well blended to na parang puree yung consistency. Set aside lang natin for later. Then ito yung ginamit ko na mix. Mas okay to kasi sa halip na gagamit ka ng individual spices, ito naka-mix na. Kung gusto nyo itong itry, may link sa tag products dito sa video na to. Binuksan ko lang to tapos sinalin ko sa isang bowl and then tinanggal ko yung mga buo-buo na spices na nakasama sa kanya. Then, magmi-mix na ako ng magiging sauce ng chicken. First ay yung yogurt. Plain yogurt lang yung ginamit ko sa recipe na to. Then, 1 teaspoon ng turmeric powder. 1 teaspoon rin ng coriander powder. 4 teaspoons ng Shan Biryani Mix, 1 teaspoon ng asin, at 1 tablespoon cooking oil. Siyempre, i-mix lang natin to hanggang well combined lahat sila. Sinet aside ko lang to and then I prepared the chicken. Tinanggalan ko lang ng balat yung mga manok na ginamit based dun sa recipe, pero you can keep it if you want. Binuhos ko lang yung spices mix dito, at saka yung binlend na garlic, ginger, at green na sili. Then I chopped some celery leaves at inad ko dito. Substitute lang to kasi wala akong makitang coriander leaves. Naglagay din ako dito ng mint leaves. At 1 teaspoon chili powder. Hinalo ko lang to gamit yung kamay ko para makot lahat ng chicken. Don't worry, clean yan. Set this aside and let's prepare our onions. Gumamit ako ng white onions pero naghalo pa rin ako dito ng red onions. Medyo may natagpuan lang akong anomalya dun sa gitna niya so tinanggal ko lang. Pagkatapos ni-slice ko to ng pahaba. By the way, kung nagustuhan niyo yung video na to so far, please leave a like and subscribe for more upcoming videos. And let me know in the comments kung ano pa yung mga recipes na gusto nyo i-try ko. Bali yung red na to ay kasuba kasi dapat saffron yung gagamitin pero wala man ako makukunan ng saffron dito. So ito na lang yung ginamit ko for color. Ginround ko lang tapos hinalo sa milk. Ito rin yung magdadagdag ng kulay dun sa biryani rice. So after preparation, ready na tayo magluto. Advisable na medyo malaking kawali or kaldero yung gamitin nyo dito, lalo kung medyo madami yung basmati rice na gagamitin. Ang una kong ginawa ay yung pag-brown or pag-toast ng sibuyas. Gusto natin yung medyo toasted siya pero wag naman sunog kasi mapait. Set aside lang ulit to para mamaya. Dun sa same oil na pinaglutuan natin ng sibuyas, lalagay na natin yung marinated chicken at yung sauce na kasama niya. Lutuin lang to on medium heat hanggang medyo tender na yung chicken. And then, dinagdag ko na yung mga patatas. Tatakpan lang natin to at lulutuin pa hanggang malambot. Kapag ready na, babawasan lang natin yung ating chicken and then magtitire lang tayo dun sa kaldero para sa unang layer ng ating biryani. Ngayon, ipapakita ko naman kung paano ko niluto yung basmati rice. Naglagay lang ako ng tubig enough for the basmati rice and then nilagay ko yung mga buong spices galing dun sa mix kanina. Then, add ako ng 2 laurel leaves, konting cloves pa, tsaka fennel seeds, at 1 teaspoon ng asin. Pinakulo ko lang to para lumabas yung lasa ng mga spices. Pagkatapos, tinanggal ko para hindi mangunguya yung mga buong spices mamaya. Then, it's time to add the basmati rice to the hot water. Maglagay din daw ng cooking oil para hindi magdikit-dikit yung rice. Niluto ko lang yung basmati ng mga 80%. So, until na puputo siya kapag pinisa mo ng 2 daliri pero hindi madudurog. Next, i-assemble na natin doon sa ating malaking kaldero. So, sa naiwang layer nung manok na niluto kanina, lalagyan lang natin ng basmati rice doon sa ibabaw. Then, papatungan natin ng celery leaves at mint leaves at yung ating pritong onions. Tapos mag-second layer lang tayo ng chicken at yung patatas and the rest of the sauce. Then basmati rice again sa ibabaw.
Pagkatapos lalagyan na din natin ng gatas na may kasuba. Nag-sprinkle lang ko dito ng konti pang biryani mix. At nagtusok ng mga buong sili. Then more celery, mint leaves, and fried onions. Tinapang ko lang to na may additional na aluminum foil para hindi masyado mag-escape yung steam at mas maluto yung basmati rice. At sa hinaba-haba man ng luto, sa kainan din ng tuloy, ready na ang ating chicken biryani. Lapangan time! And this is it. Pansit. Well, dito pansit, biryani to. Grabe. Feeling ko ito yung pinaka-matrabaho, pinaka-labor-intensive na luto na ginawa ko ever. Kasi sobrang dami niya talagang process. Meron man ako mga nakitang parang one-pot recipe, pero syempre gusto kong, kumbaga, may experience din yung closest din sa kung paano siya talaga niluluto. Pero yun nga, grabe lang, ang daming proseso, ang daming ginagawa, at ang dami ding hugasin. So, very good. Anyway, it's time to dig in na. First time ko to magluto ng biryani. Kumakain ako ng biryani sa mga Indian restaurants. Excuse me. At I think halos malapit naman na siya doon, yung level niya doon sa mga kinakain kong biryani doon sa mga Indian restaurants dito. Apparently, yung biryani mix nung brand na yun, nung Shan, ay parang siyang variant na Shan Biryani lang yung nakalagay. So yung nabili namin, Shan Bombay Biryani, which is a little more spicy, on the spicier side. Pero I think it turned out okay naman. Yung spice level niya sa akin, yung anghang niya, sakto. Ngayon lang din ako nakakain ng biryani na may patatas. Sabi dun sa sinundan namin na recipe, common to sa Eastern India naman na mga biryani. And I think it's good kapag may patatas. Sobrang dami naming naluto. So binigyan na lang namin yung mga kapitbahay. Like 3 houses yung binigyan namin. Ayun, all in all, sobrang happy ako sa kinalabasan nitong biryani na niluto ko. It would be a good way kung gusto mo magpa-impress to someone or sa family mo, sa friends mo. Siyempre naman, sobrang effort nito. Pag di pa sila na-impress, tapos kapag natikman pa nila, ang sarap niya, sobrang flavorful. Na-impress talaga. So I think pwede mo siyang i-prepare, especially for special occasions siguro. Ganon. Anyway, may susunod pa tayong mga lulutuin, which is the butter chicken na ngayon ko lang din gagawin at yung garlic naan na kakainin natin kasama yung butter chicken. So, next.